feeling mo nag-iisa ka na lang. Pero yung pala, talaga nag-part ways lang kayo ng mga friends mo kasi may mga priorities na hindi na yung tulad ng dati na mag-update kayo everyday, magchat-chat-chat kayo. Parang hindi na eh, nawala na yung ganung season eh. So kapag ka, kunyari yan, yung mag-e-effort ka, talagang you need to be intentional. Kasi may mga time din naman na nagchat-chat din ako sa mga friends na depende. Sobrang minimal. Uy, kamusta ka na? Tapos siguro mga 2 to 3 days bago mag-reply ulit. Ang pangit, di ba? Ang tanong ko naman dito, have you experienced losing touch with a close friend? And if so, what was the main reason about it? If you have experienced losing a friend, parang ano ba to? Na fall, di ba kung fall out of love, ito naman, fall out of friendship. Pero mahirap yung ganun. May mga experience din ako na ganun. Na suddenly di na lang nag-talk. And then for confidential Mm. reason din, hindi mo na lang din pinilit na i-bridge yung gap na yun. Which is, Yeah. it's kind of hard, but at the same time, you have to respect that person na lang. Parang kahit di niya sinabi sa'yo, respetuhin mo na lang siya. Yung pananahimik niya, nirespeto mo na lang. Kasi kung ayaw niya niyang makapag-talk, ay hirap yun kasi nag-chat pa kayo, nag-usap pa kayo before, tapos mangamusta ka, sininzone ka na lang. Ano, nawala na. Pero yun, um, merong mga ganun. Ako din naman at the same time, hindi naman yung dahil lang sila yung may kasalanan. Ako din naman, meron din ako mga ganong time na di ka na nagre-reply. Yung sinasabi ni Joy, nag-scroll ka lang, ayaw mo lang mag-reply. Parang, nag-message siya sa'yo na, kumusta ka? Nakita mo? Sinagot mo siya sa utak lang, pero di mo tinay. Okay lang ako. Sana nabasa mo yung utak ko. Ibukot mo Tayo, na lang si... bakit kaya ganun tayo, no? Nakita mo yung message, okay lang naman ako. Pero di mo tinay. Yun, nag-scroll ka pa din. Yun, sa akin naman, sometimes kasi din, yung change of priorities. Yun talaga, number one, change of priorities. And nandito tayo sa moment natin na hustle-hustle at walang maiinom na gata sa mga anak kapag medyo nagpahinga-pahinga tayo ng maraming time. So, dapat lahat ng time mo, nakakapag-produce siya. Lahat dapat, valid yung mga ginagawa or meaningful, I would say. Yun siguro yung sa akin. Talagang distance, from going to Cavite to Cebu, tapos Cebu to Cavite, ang daming nawalang friendship din sa partner. Minsan Yeah. may mga ganun na, may mga kaibigan tayo na naka-cut off natin just because we're busy. We're busy with our own life. Hmm. And as much as we wanted to bring back the friendship that we had before, it's impossible na. I also have this friend kasi when I was studying in LaSalle, si Lay, na super close talaga kami noon. Hindi talaga kami mapaghiwalay noon. Pati sa kalokohan, magkasama kami. Tapos talaga lahat ng mga racket-racket namin during our teenage days, magkasama kami noon. Pero recently, nung nag-asawa na siya, nag-asawa na rin ako, may sarili na akong buhay, may mga anak na kami. Kahit magkamustahan kami, wala na kaming mapagkwentuhan talaga. So, nakakalungkot yung mga ganon. Pero, it is what it is eh. May Yeah. mga ganon talagang friendship. Pero still, you appreciate those people kasi they created memories with you. You had memories, cool memories. I had fun memories with her. And masaya ako na during my time in my college days, nandun siya. Ang So, tawag, yun. ang tawag daw dyan is you outgrow each other. Yes, yes. I have That's a true. friend also, parang kami-kami din, na magkakasama nun, church pa lang, kami na yung laging magka-tandem, pati sa worship leading, sa church, lahat ng activities and all. Until such time na napunta sa ibang bansa tayo, pumunta ng Cebu, tapos we grow apart. Ganun lang yung ibig sabihin nun. Walang end
anything na galit ka ba sa akin and all, wala Oo. ganun. We just outgrew each other na hindi na kayo makaka-relate sa isa't isa. Pwedeng pagka nag-usap kayo, okay pa rin naman. Okay pa rin naman, talaga. Pero iba na yung path niyo. Hindi na kayo pa pwedeng Mm. magkasama ulit. So, Yeah. hindi kayong nag-grow sa different na path na pinili niyo. Which is, for me, ang naigagawa lang nun, sila yung mga friends mo naman na support, yung nasa likod mo lang. Talagang moral supporters mo naman sila. Hindi talaga sa lahat ng pagkakataon, nandyan sila or reliable sila. Kapag kailangan mo ng kausap, sila yung tatakbuhan mo, hindi. May ganong type of friend na moral support lang yung mabibigay sa'yo. Yun. Ako syempre parang lahat naman tayo nakaranas ng losing touch with a close friend. Dahil sa mga happenings sa past life natin. Past life. Pero yung mostly kasi, yung mga main reason is yung nasabi niyo yun parehas, yung priorities. Nag-change ng priorities. Tsaka yung moving from one place to another. Yun talaga. Kasi, wala life happens eh. Hindi kayo magsistick na kung nasan kayo, doon kayo nagkakilala, doon na kayo hanggang tumanda. Hindi, mag-change at mag-change talaga lahat ng bagay. Siguro yung iba, ganun pa din, pero hindi lahat. And yung sa akin dito, seasonal kasi ang friendships, 'di ba? Hindi hindi seasonal na na parang friend, feeling ko friend kita today, tapos tomorrow hindi. Hindi naman siya gano'n na seasonal. Pero yung seasonal na part na ngayon, na-meet mo tong taong to, sobrang naging close kayo, na-attach kayo sa isa't isa. Parang, ang dami niyong natutunan together. Parang dati naiisip niyo na hanggang future magkasama na kami nitong friend ko na to. Pero seasonal siya eh. May time na mawawalan kayo ng connection. Kasi yun nga, you outgrow each other. Tapos parang may iba ka ng season this time. May iba ka ng phase na hinaharap na hindi na siya nakaka-relate. Yun yung mga main reasons kung bakit nagkakaroon ng mga parang nagsa-stop yung friendship or parang hindi nawawala na yung communication sa isa't isa. Ganon. I remember yung about dun sa seasonal na friendship. I believe that God is only the reason why we have a kind of friendship with those people. Kasi sila yung mga taong kinakailangan natin during that time. Mm. I just wanna share this with yung victory group namin na pinanggalingan namin sa Cebu. Sila yung mga taong kinailangan namin during those times nung bago kaming kasal nito. Because without them, I don't know kung paano kaya yung journey namin together ni Tony na nangangapa sa marriage life. Tapos nag-pandemic pa noon, di ba? First time mom and all. Itong mga VG group namin, sila talaga yung naging sandala namin during those time. And I would say, nung last VG namin together, before tayo lumipat, bumalik dito sa Cavite, nag-talk kami noon, at saka iyakan pa kami, kasi sabi ko sa kanila noon, they were also the people na binigay ni Lord para mag-heal ako sa mga past na na-experience ko. Kasi kung, I don't know kung kapag ka nag-stay din tayo sa Cavite after nung mga pinagdaanan natin, I don't know kung magtitiwala pa tayo to other people. Kasi lahat ng friends natin nandun eh, di ba? Isa yung pinanggalingan. Ang hirap din umakon. So I would say, nung nung last time na nag-talk kami, talagang nag-thank you ako sa kanila na they are the people that God has given to us to heal us and also to guide us for that certain season. But it doesn't mean na, okay, babay na kami, end na tayo ng friendship. Hindi naman ganon. Pagka bumalik ka dito, nandito na kami sa Cavite ngayon, every now and then may kamustahan, pero hindi na kasing ganon dati ka-close. Yung parang once a week or monthly talaga yan. Meron talaga kayong season na mag-usap kayo, magkikita kayo, ganyan. Ngayon, nababawasan talaga kasi distance eh. Pero yun, I would really agree na yung seasonal na friendship, it was always a God-given friendship for you to be able to be strong for that certain season. So when it comes to talaga, seasonal friends, meron talaga yung sino yung need mo as of the moment, yun yung binibigay ni Lord sa'yo.
Yung alam niyang makakatulong sa'yo to go through life para malagpasan mo yung mga pinagdadaanan mo. Sila yung mga kaibigan na binibigay din talaga ni Lord sa'yo. And what's amazing is yung mga friends, simula noon, may mga friends talaga nagsistay hanggang ngayon. Meron talaga. And lumulutang talaga sila. So the question is, how much effort do you think is required to maintain a good friendship? So bakit may mga kaibigan na nagsistick around? So ano yung effort na yon na required para ma-maintain yung ganong klaseng friendship? So ako na ba ako na ba sagot nito? Mauna na lang ba ako? So sige. Para sa akin, sobrang mahalaga yung presence sa social gatherings. Yung you need to show up. Kasi doon mafe-feel din ng tao yon na intentional ka sa friendship na ino-offer mo sa kanya. And sa akin din, in return, I'm feeling the same way. So if you show up when I invite you, for example, birthday ng anak ko, birthday ko, and I want you to be there, I want to see you, I want to be with you, I want to bond with you, ibig sabihin, you're treasuring the relationship that we have. So kapag nag-show up ka, I would really appreciate that. So yun, isa yun. To maintain a good friendship, you need to show up. Yung presence mo ay mahalaga. And yung pangalawa is balance dapat yung effort. Parang para sa akin na ako kasi ma-effort talaga ako sa friends. Like I can go extra mile. I can go extra mile for you to prove to you na mahalaga ka sa akin. Siguro isa na din yan si Rona. Oh, shout out kay Rona Bells. Sumama ako sa police station para lang ipagtanggol pakita ko sa kanyang kaibigan niya talaga ako no matter what. Oh, solid tayo diyan. Pero yeah, may ganun akong tendency. Tapos meron din ako mga friend na pag may pinagdadaanan sila, o sige, lika, samahan kita. O gusto mo broken hearted ka, nasasaktan ka, si Pamela. O laging broken hearted yan si Pamela. Dati, dati, Hoy, dati. hindi na. Kaya na siya. Shout out! Pero na Pamela Pierce. Pag ikaw hindi ka nakinig dito, friendship over na daw kayo ni Chuchay. Pamela Pierce ko. Pero yon yung alam mo yung gano'n na kapag tawag nito, pag nag-effort ka doon sa isang tao, syempre, you wanted to expect something in return from them. So kapag nire-return din sa'yo yung ganong klaseng effort, ang sarap ng klaseng friendship na meron kayo, di ba? Hindi yung parang puro ikaw lang, ang take ka lang ng take, di ka man lang nag-give ng effort dyan. Masyado kang taker, ha? Guilty ako sa part na yon. Kasi naalala ko, Mamaya. guilty ako sa part na yun. Nananahimik na lang. Sige, mamaya, sis, ipagtanggol mo yung sarili mo. Sige, evaluate. Pero yon yung balance effort para ma-maintain natin yung friendship. Kasi may tendency kasi na yung other part is madrain. Darating yan sa point na parang ako na lang lagi yung nagbibigay. Parang siya puro gusto niya. Tanggap na lang siya ng tanggap ng binibigay ko sa kanya. Hindi yun material na bagay. Yung effort, we're talking about the effort. Your actions toward a friend. Ganyan. Kasi, example ko na lang yun sa amin talaga ni Jing, parehas talaga kami. We have this connection na hindi siya visible, pero hindi na namin kailangan i-explain yung isa't isa. Like, automatic yan. Anong kailangan mo? Tulungan kita dyan. Ako na bahala dyan. Ang sarap ka ganong kaibigan, di ba? Yung pag sinayang ko lang, bes, anong pangalan eh? Bes, may problema ako. Pag nagsumagot na yan siya, ano yun, bes? Sabihin mo sa akin, ako nang bahala dyan. Anong kailangan natin gawin dyan? Ganito ba? Ganito ba? Parang, O, ang shot na. ba? Shoutout na naman. Bidang-bida na talaga si Jing dito. Pag Ano? ikaw, Anong problema mo? O, anong iinumin na? Shot na. Cheers! Inis, wala lang yung laglagan dyan. Ang lalaglag ka Wala pa. naman. Hindi iba na ngayon, hindi na ganun. Anong Ayun. kailangan mo? Isayaw na Okay. lang natin sa TikTok. I-TikTok na lang natin yan. Pero yan, ganun. So, isa yon yung balance effort. To maintain a good friendship, you have to have
a balanced effort. Huwag tayong mapanlamang sa kapwa natin. Kapag gano'n na nararamdaman mo nang nalalamangan ka, mag-isip-isip ka na kasi baka naman hindi na friendship ang ino-offer niyan sa'yo. And lastly, siguro sa chat. Yan, ma-chat kasi talaga ako eh. Mahilig ako makipagkwentuhan sa chat. Hindi ako mahilig tumawag. Pero mahilig ako makipag-chat. Pagka kunyari, kwentuhan na talagang hours, o si Francia na lang, o ang dami ko na siyang shoutout dito, dami ko friends. Si Franz Senior, kahit madaling araw, yung mga chat namin talagang late night talks. Na-appreciate ko yun, and na-appreciate din naman niya yun. So yun yung para sa akin. That's how I maintain good friendship. Ewan ko na lang sa kanila, bala na sila doon. Konsensya na nila yun. Naniningil pala dito. Ay, gano'n. Bilisan. Dapat pala Kasama yung podcast ito, pagpaparinig. dapat pala podcast ito ni ate, para shout out to Robby's friends. Puro shoutout para sa mga friends. May kasamang parinig, sis. May roll call eh. May roll call din. Pero ano masasabi ko dyan sa part na yan? Ako tinamaan ako kasi sometimes, ako yung madalas na nakaka-receive. Ouch. Alala ko dati, naalala ko dati si Ade, lagi nagpapadala ng cake kahit nasa Cebu na tayo, di ba? Joy. Mm. Nagpapadala siya ng Pag cake birthday. doon. Pag birthday Sis, ko, oras na para bumawi. Ikaw naman daw. na pumunta naman ako sa coffee shop niya. Ako yung nagbayad. Nagbayad naman ako doon. So, yung laging ako yung ganun. So, sometimes, I would say na, yung other friends ko, baka napagod din sa akin. Kaya siguro dumating din, like, for example, si Chanel, di ba? We outgrow each other na nga sa partner. Pero dati si Chanel, nung bata-bata kami, grabe din mag-care yun. Sa lahat ng pinagdaan na heartbreaks, sa lahat ng mga problema din during college days, siya din yung takbuhan ko. Inisip ko nga eh, yung sabi mo, Tina Bes, may problema ako. Nag-iisip ako ng tao na, meron pa, sino ba yung someone na ginaganon ko ngayon? Kung may problema ako, ang madalas kayo lang eh. So, ibig sabihin, wala na akong friends. Same, sis. Ganyan din ako. Parang tong tanong na to, pwedeng skip natin to. Hindi nag-effort. Maraming sagot dito sa tanong na to. So, sa Sorry akin sa mga talaga, kaibigan namin. sorry sa mga kaibigan na, pero I think talaga, hindi talaga ako pang long distance relationship. Hindi talaga, kasi hindi rin ako ma-chat. Or siguro talagang life happens. Talagang mas need ka ng mga bata ngayon dahil mga toddler pa yung mga chikiting mo, lahat sila under 5. Yeah. Tapos, nung nakasanayan mo yung pandemic, nag-work from home ka din, hanggang na-isolate ka na na-isolate, tapos tumaba ka pa, ayaw mo na makapagkita kasi tumaba ka. So, alam mo yun na sobrang maano ka, mafe-feel mo na, hala, friends pa kaya kami nito, di ba yun yung mga naiisip natin. Naalala ko din si Renzi, sila Noel, before tayo pumunta dito before tayo pumunta sa Cebu, sila yung mga tao super, super close ko during those times na umiiyak pa nun si Renzi kasi mawawalan nga ng mawawalan na ako ng ate. Kami very, very close kami during those times. Tapos, hanggang sa nagkakakwentuhan pa rin naman, pero parang quarterly na lang nagme-message, ganyan. Hanggang sa wala na talaga. Tapos na nakita nung dedication ni Anya, ganun, chika, chika, ay, okay pa rin pala kami, pero wala naman palang problema. Okay lang lahat, ganyan. So, yung sinasabi ni ate na effort, talagang grand gestures, hindi naman talaga sobrang kailangan ng grand gestures. I would say sa amin, lalo na yung mga college friends ko, lahat kami busy na, nasa ibang bansa yung iba, tapos nagkaanak na, yung isa naman busy na sa life nila as an adult, ganyan. So, kahit na nandito lang sila sa Cavite, yung mga naiwan dito, hindi nagkikita. Eh, syempre, half of our group, nasa ibang bansa na eh. So, ang hirap mag-gather. Tapos, ito yung nang last time, may nakita kong post sa isang Facebook. Tapos, share ko sa kanila yun about friendship. Na parang kapag namimiss ko yung time sa magkakasama kami, nagkukwentuhan, mga ganyan, na nag-explain doon na we're still, naiisip pa rin kita kahit hindi tayo nag-uusap. Tapos yun ko yun sa mga friends na group of friends. Kasi may GC kami doon and all.
Doon kami nag-reminisce, mga college friends. Shout out to Cheska! To Cheska, kay Pamela, kay Jean, kay MP, yan, sila Ted. Sila yan yung mga college friends talagang solid from first year hanggang fourth year. Kami talaga yung mga pa-cool kids dun sa classroom namin. So, kami din yung mga yung mga very competitive when it comes to exam, pataasan ng grades, yan. Kami din yan. So, nung time na yon, yun yung naisip ko na hindi man kami constantly na nag-uusap. Minsan, magkakaroon ng notification yung GC na yon kapag ka may birthday. Uy, happy birthday, ganito, ganyan. O kaya, uy, buntis ka na naman, Rose. O kaya, uy, Jean, buntis ka pala, nanganak ka na pala. Mga ganyan. So, Ay, yung totoo yan. Totoo talaga yung yan. May special ganyan din akong events, GC. oo. So, yung special events and milestones, doon na lang nabubuhay yung GC na yun. Tapos bihira na talaga yung magchichismisan kayo ng kung ano. Pero kapag ka nagchismisan din kayo, tawanan din kayo, grabe yung ano ninyo. Eh last na pagkikita namin nung kasal ko pa, 2019. Imagine mo, di na ulit nagkita-kita yung grupo na yun. So, ang tagal na. So, I would say, hindi grand gestures sa sitwasyon ko ngayon, sa mga friends ko ngayon. Ang hirap kasi lahat thriving na, lahat na sa hustle part. So sa amin, I would say na yung check-in lang kahit sa chat, yung biglang kamustahin mo lang siya na, uy, kamusta ka dyan? Peer, namimiss na kita. Ganun kami ni Cheska minsan. Namimiss na kita, may pinagdadaanan ka ba? Tapos pag-uusapan ninyo yung, dati kapag ka-heartbroken ka, di ba pupunta ka sa bahay, tapos doon ka matutulog, tapos aalis tayo. Yung mga ganun. Yung mga pinag-uusapan, mamimiss mo yung partner. Tapos sabi niya pa nga, si Cheska nung sabi niya, Peer, pagka umiyak ko dyan ng Pilipinas, magkita tayo Papaalam talaga kita kay Tony, tapos lalabas tayong dalawa lang. Yung mga ganon. Kasi nga sobrang, yun talaga, yun yung mga core group mo or yung mga friends na solid na whenever hindi kayo magkita ng sobrang tagal. Pero founded kasi, yung grabe Ah, na yung na solidify nyo na yung friends nyo. Umulan, umaraw pa yan o bumagyo, friends pa rin kayo. So, Alam mo, low, meron akong ganyang friend. Si Kumaring Cyril. Oh, shout out ulit ha. Kasi alam mo kung kailan pa kami huli nagkita nun? Ano yun eh? During my call center days, baby pa si Yuwa. Imagine. 2 years old pa lang si Yuwa. No? So, that was 2008 or 2009. And yung huling pagkikita namin, buntis ako kay Aya. Which is 2010. Yeah, 2010. Pero until now, nag-uusap pa rin kami. Imagine that. Tapos hindi talaga kami yung solid na talagang, uy, meet up tayo. Parehas na kami nasa Cavite ha. Meet up tayo, kwentuhan tayo, ganyan. Lagi namin pinaplano pero hindi talaga natutuloy kasi nga, syempre busy kami sa kanya-kanya na yung buhay. Pero lagi kaming connected sa social media. Lagi kaming nagchat-chat, lagi kami nagko-comment, nagla-like sa mga post ng isa't isa. Tapos ramdam namin na may connection talaga kaming dalawa. So kahit hindi kami magkwentuhan ng mga nangyayari sa buhay-buhay namin na consistently. Pero every once in a while, alam namin nandyan lang kami sa isa't isa. Alam mo yung mga ganun. So, yun. Nakwento ko lang siya. akin ano Nalala eh, ko parang, sila sa parang na dahil dito sa tanong na to, parang nasampal ako ng katotohanan, kasalanan ko, ba't wala akong kaibigan? Diba? Parang, oo nga no, nagrereklamo ako, wala kang friends, di ka naman nag-effort. parang yung sinabi ko kanina, lahat pang sermon sa inyo. di ba? Ay, Diba? kapag fresh mo, dinaan mo pa sa podcast, pwede mo namang chika naman sa amin. Ano to, open, ano yun? Online apology. So, online. Public Public, apologies. Oo. public Public apology apology. kasi. Online apology. Ang nasa isip ko pa nga, open apology, open letter pa na yun. Ayun. Parang, ano siya, parang eye-opener siya na sa part na ang dami ko palang, sa lahat ng kinento niya, parang ang dami ko naiisip na kaibigan. Na kanina, nung mga, simula nung usap natin, parang wala akong maisip sino ba yung Same, mga kaibigan ko. same. Tapos itong sa effort, parang hala, ang dami ko palang kaibigan. 'Di ba? Pero yun, totoo. Kasi, like, ayan, mga nagne-name drop na tayo, mga sisilabasan na pala yung mga kaibigan.
Yan sila sila Sydney na nung time sobrang na-appreciate ko yon, shout out. Na-appreciate ko yon nung time na umuwi siya. Talagang bumisita siya sa bahay kasi nga 'di ba ilang months pa lang si Ocean noon, ganyan. Hindi na kami nagkikwentuhan online. Hindi na kami nagkakamusta. Uy, kamusta ka? Ano nangyayari sa'yo? Lahat ng update namin na pag-usapan namin in person. Ganon. Hindi naman ako totally nagka-cut ng mga friendship eh. Same din kay Ate Rose na hindi ako pang LDR. Hindi kasi ako ma-chat. Hindi ako makwento sa chat. Tamad akong mag-type. Siguro kung magta-type ako sa laptop, ang effort naman, nag-chat si ano, sige magbubukas ako laptop para lang makapagkwentuhan ako sa kanya. Kasi mas okay akong mag-type sa laptop kaysa sa phone. Ganyan. So parang, hindi ako nagka-cut ng mga friendship. Talagang nangyari lang na LDR, hindi na nakip. Yan sila Monica, nag-chat pa rin, uy, I miss you, babe. Yan, ganyan, na parang susunod pagka umuwi ako, magkikita tayo. Mga ganun din. Ayan, lumalabas talaga siya, no? Siguro, hindi naman sa hindi ko sa dinedefend yung sarili ko na hindi ako nag-effort. Pero talagang, siguro ganun talaga yung buhay. Kasi 'di ba sabi nga sa social media, ang ano daw, as you grow old daw, parang it gets sadder and sadder. Parang palungkot ng palungkot daw. Parang siguro before kami ikasal ni Carlos at magka-baby, parang yun yung adult na thinking eh. Na parang kung parang patagal ng patagal ano, parang patagal ng patagal, parang feeling mo nag-iisa ka na lang. Pero yung pala, talaga nag-part ways lang kayo ng mga friends mo kasi may mga priorities na hindi na yung tulad ng dati na mag-update kayo everyday, magchat-chat-chat kayo. Parang hindi na eh, nawala na yung ganong season eh. So kapag ka, kunyari yan, yung mag-e-effort ka, talagang you need to be intentional. Kasi may mga time din naman na nagchat-chat din ako sa mga friends na depende. Sobrang minimal. Uy, kamusta ka na? Tapos siguro mga 2 to 3 days bago mag-reply ulit. Ang pangit, di ba? Ang pangit ng gano'n. Naging Bakit mo intentional naman mag-friend? ako. The intention was good, but the process Sis, is not. naging intentional ka lang for like 5 minutes, tapos wala na ulit. Pagka hindi ako nireplyan agad, hindi, nawawala yung intention. Ganun. Ganun yung Pero sorry ka, buhay. tapos nangamusta ako, problema mo rin, Nangamusta, nag-stop ako. nagki-care naman ako sa mga friends ko. Like, for example, nakita ko sila nag-post, like, feeling ko, hindi sila okay. Magchat-chat ako, minsan, uy, kamusta ka na? Ganyan. Tapos, ang tagal mag-reply. Hindi, sorry. At Ganyan na yung nag-sorry uso pa. ngayon. Pagka magchat-chat ka, 24 hours bago magre-reply isa. Ganon din yung pag-reply mo dun sa chat. Oo, oo, 'di ba? Wait ka lang. Valid naman pala. Oo. Valid naman pala. Sige, magsabi ng dalawa. So, sige, let's go sa let's go. Sa Pero last kasi teka question. lang, wait, yung Ay, hindi sinabi pa mo ba kasi tinapos? kanina, hindi. Yung sinabi mo kanina, as you grow old, parang ano yung you become sadder and sadder? Yung Tama parang ba yun? sa adult, yung hindi naman sad, pero parang lonely, na kasi mag-isa ka na lang. Yung gano'n, Mm. hindi naman yung sad na parang sad boy, na parang huhu, gano'n. Pero Hindi yung naman totoo gano'n. din may mga season talaga na nararamdaman yan ng adults. Oo. May season lang. Pero Hindi kasi, naman the entire. darating ka rin talaga sa season na ma-realize mo parang, bakit ako malulungkot? Parang choice mo rin naman kung malulungkot ka or mas pipiliin mong maging masaya ka. Yung ganun. Kasi kapag ka nag-indulge ka dun sa thought na kapag habang tumatanda, mas nagiging malungkot din talaga. Kasi dumating din talaga ako sa ganung point na parang feeling ko na ubos na yung mga kaibigan ko. Mm. Pero na-realize ko rin, parang eto, lately, inisip ko, tinatanong ko sarili ko, wala na ba akong kaibigan? Pero kapag naghahanap naman ako ng kachat, marami naman akong kausap. Tapos pagka may mga pinagdadaanan ako, pag meron akong kinausap, nagsisisagot naman sila. So iniisip ko, nasa utak ko lang pala yun na malungkot ako na parang mag-isa ako. Pero hindi naman pala talaga ako mag-isa. Tsaka isa din kasi, di ba nga, mga asawa natin, may mga kaibigan din naman talaga natin sila. So Mm. sila din talaga dapat tinuturing nating closest friends. Friend. Ayun din. Yun din talaga. Kasi parang simula nung, hindi parang, simula nung naging mag-asawa kami ni Carlos,
yung siya na yung naging kamarites mo, yung parang sa lahat ng bagay siya na yung kausap mo. So parang hindi ka na, nawalan na Hanap ng sa'yo iba. yung part. Oo, hindi ka na maghahanap ng iba para makipagkwentuhan or mag-rant ng nararamdaman mo kasi ito na nga yun eh, yung husband natin, tsaka ito, yung tayong magkakapatid. So parang kapag ka hindi natin nakwento sa husband natin, dito din natin nasispill. Kaya hindi na tayo ganun na naghahanap sa Nagsasorry labas. lang talaga. Oo. Hindi, at saka Mga dati ganun. din kasi, madaling i-maintain yung mga ganong friendship kapag ka, kunyari, part ka ng isang community. Nung college, lagi kayo magkasama, Mm. lagi araw-araw, nagkikita kayo. Sa work, lagi kayo magkita. So kapag ka, meron kayong constant na schedule, madaling i-maintain yung friendship. Pero kapag ka umalis ka na doon, lalo na nag-start yung pandemic, everything has changed eh. Pandemic changed us din talaga. Kaya nabago din yung perspective natin. Yung iba, more online na lang din talaga. Pero thankful pa din kasi buti na may Facebook, may Twitter, Instagram, na you Yeah. get to get yourself updated whenever you want to get an update. Parang, kasi hindi ka naman pwedeng online, di ba? 24 hours, nakaharap ka ba sa computer or sa cellphone mo to check on that. Pero kunyari kapag ka naging concerned ka dun sa specific na tao, dun ka, wala, pupunta ako sa profile ko, check ko nga, ano ba nangyari dito? Tapos, saka mag-wonder, uy, kayo pa ba ni ganito? Or, kamusta ka ba? Dito ka ba nagtatrabaho? Yung mga ganon. Parang dun mo masisimulan. Kaya, isang bagay din dun. Kung wala na tayo sa school, wala na tayo sa church community, or any organization na sinasalihan mo, buti na lang merong social media na mas dun lang din talaga yung parang yun na yung glue nating lahat. Salamat na lang din sa social media na meron tayo ngayon. Imagine mo kung dati puro telepono lang. Sulat. Tsaka alam mo ito, yung itong thought na to na aminin natin sa sarili natin. Minsan, may mga time talaga tayo na wala tayo sa mood makipagkwentuhan tsaka Hindi makipag-usap. minsan. Madalas ba kayo? Oo, Parang madala. Kasi ako Sisigaw minsan lang kasi yun. Huwag mo kami damay. may pero school hindi ako mentality kasi. to eh. May Sorry school mentality. sa mga friends ko na hindi ko pinapansin minsan yung call. May mga, si Jing, minsan nagagawa kay Jing yan eh. Aga-aga tumatawag. Nisip ko ba naman to, aga-aga tumatawag na naman to. Hindi ko nga to sasagutin. Be, sorry. Pero yan, minsan nagagawa ko yun. Minsan may mga magchat-chat din sa akin. Eh, wala ako sa mga pagkwentuhan, yung ganun. Kaya, minsan hindi dinidedma ko, hindi ko talaga pinapansin. Pero may mga time din na, kahit wala ako sa mood, nire-replyan ko, tapos, na parang unti-unti ako naging okay yung mood. May ganun akong may ganun akong personality. Pero Siguro it talaga, just depends. talaga ako, guys. It just depends din talaga sa personality ng tao eh. No? Kasi siya, tingnan mo, extrovert siya, online tsaka offline. Kasi parang nakakakuha siya ng ano eh, ng energy. Nagiging okay yung mood niya kapag may kausap siya. Ako nadidrain ako kahit sa chat.